Speaking of revival, hello, we must have this parang pagsagap, lalong-lalo na sa banal na spirito. Amen? The core of the revival or sa buhay natin para ikaw ay sumigla, ay maranasan mo ang kilos ng spirito sa iyong buhay. Amen? You are a special people to God. Pinili ng Diyos. Sabi nga, no? We are all sinners. We are all hindi karapat-dapat. But because of the grace of God, we are being forgiven. Amen? Let me say that your sin, mula nung pagkabata, nilinis ng Diyos ng kanyang dugo. Amen? Amen? At sinabi ng Panginoon, hindi natapos nung pinagkaloob niya yung Holy Spirit na manahan sa atin. No? Dapat nalilid ka ng Holy Spirit dahil ang mga tunay na anak ng Diyos ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Pag-uusapan natin yan. Are you ready for the revival of the Holy Spirit? Napapansin ko parang mahina iba sa atin eh. No? Dumating tayo sa church na parang kulang tayo. Kasi the one who can give us joy, strength, power, authority, no other than the Holy Spirit. Are you with me? That's why the Lord has given us the Holy Spirit. Alam niya, may labanan sa mundo. Alam niya, may kahinaan. Alam niya, merong pagkilos ang kaaway. That's what He gave us. Why He gave us the Holy Spirit. Because the Spirit is the power. The Spirit is the one who gave us victory in our life. That's why you are called born again, born in the Spirit. Amen? Kaya yung kinakanta natin kanina, babad sa presensya ng Panginoon. Kasi pag hindi ka bumabad kay Lord, hear me, marami kang distraction. The enemy is always there. Medyo pag-uusapan natin. Revival is important, lalo na sa personal ng buhay mo. And you can only have revival if you allow the presence of God in your life. Remember that you are no longer sinner and the Holy Spirit was given to you. Alam mo ba yan? Hindi tayo relihiyon dito, hindi tayo Jesus dito. Merong kapangyarihang nananahan sa iyo na binigay ng Diyos para gamitin ka. But there is also ang katotohanan, may kaaway din. Hello? Na i-distract ka at ilalagay ka sa mga iba't ibang pag-iisip para hindi mo maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. That's why they call him opponent against God. Amen? Amen. Anong pakiramdam mo? Do you feel the presence of God? O ang dami mong struggle, ang dami mong nararanasan? Pero sa katotohanan, pinili ka ng Panginoon. Kapatid, itong araw na to, itong mga huling araw na to, naghahanap ang Diyos ng mga gagamitin niya. Amen? Remember this, bago ako mag-pray. Kasi nung may word lang ako i-release sa inyo. Nung Thursday, I was in fasting. And then nagpe-pray ako kay Lord. Kaninang madaling araw, ginising ako na Lord, no? 4 o'clock, reading the Bible. At sabihin mo sa sanctuary, sabi ng Panginoon. Are you ready? Are you ready? There are people here in sanctuary gagamitin ni Lord mightily. There's a great anointing na ibibigay sa'yo. Sabi ko, Lord, sino sila? Hindi sinabi, Lord, pero may mga ilan dito. Pero dun sa mga magnanasa. Pero dun sa mga nagnanais. Church, you are anointed and you are loved by God. Jesus died for you. God gave you the victory. But you must understand na dapat mabuhay tayo dun sa nais ng Panginoon. And one of that, please hear this,
be led by the Holy Spirit, not by the flesh, not by the things of the destruction of the world, not on the things on earth. Worldly. Yan kasi ang weapon ni Satan. Are you hearing me? Bigyan ka ng distraction, problema. Busy ka sa mundo, wala kang panahon kay Lord. Why? Let me reveal this. Because inaalis ka niya dahil alam niya kapag nagseryoso ka, kapag lumapit ka sa Lord, you are a threat to His kingdom. Because there is power inside of you. Alam ni Satan yan. There is power. In that vessel, there is a treasure. Amen? Amen. That can break His kingdom. Pag nagseryoso ka, gagamitin ka ni Lord, magpagaling ng mga may sakit. Naintindihan niyo ba to? Because the anointing is with us. Hello? Gagamitin ka sa mga taong namumroblema. Hindi ikaw ang namumroblema. Hindi ikaw ang pinababagsak ni Satan. Pinababagsak mo ang kanyang kaharian. Do you understand? This is who you are. Kaya pinangangaral natin sa church na to, you are an extraordinary because the Lord has given you everything in you. In you. But sometimes, no, yung nga sabi natin, hindi natin natatayuan. Minsan nahihirapan tayo because minsan yung decision natin, mali. Minsan kulang tayo sa disiplina. Hello? No, kasi kailangan yan eh. Walang shortcut kay Lord. Those who have heart, those who are hunger, blessed are those who hunger and in His righteousness, and they shall be. Sino gusto mapuno rito? Sino gusto mapuno rito? Let me say this. Kailangan maging hanapin mo, Panginoon. Ang pinupuno lang na ng Diyos, yung mga nagugutom at naghahanap sa Kanyang kapangyarihan. Huwag kang umasang punuin ng Panginoon. Medyo simple ang buhay natin. Hindi tayo naghahangad. Amen. Kasi nangihinayang ako, sabi na, Lord, may mga gagamitin ako rito. But there are times, minsan nagiging parang careless tayo sa presence ng Lord eh. Amen ba? But the Lord said in this church, in this morning, natutuwa ako dahil, alam niyo ba ang sanctuary of the Most High God, I speak as a prophetic, gagamitin ng Panginoon eh. On the last days, amen? Sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka. Church, hear me. But, hear this. But you have to pay the price. You have to pay the price. Amen? Ibig sabihin, hinihingi ng Diyos. Hindi ka kasi pwedeng gamitin ng mababaw. Hindi ka kasi pwedeng gamitin ng ano eh. Pero sinasabi rito ng Panginoon, mga kapatid, these last days, lalo na ang 2024, napaka-crucial neto. Ano nyo nangyayari sa mga churches ngayon? Amen? If you are not aware or hindi ka led ng Holy Spirit, baka minsan, tayo pa yung nagiging dahilan nung pag-usad ng kaharian ng Panginoon. Amen. Remember this, you are called by God. Di ko alam kung sino yung tinatawag ng Panginoon dito, pero humanda ka, pagliliyabin ka ng Panginoon. The moment you decide, hear this. Kasi may mga kapatid na kailangan na hinihintay lang ng Diyos yung action mo. Ikaw ang hinihintay. Sabi ni Lord, you have my authority. Manggagaling sa iyo yung authority. Manggagaling sa iyo yung kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah! Hinihintay ka ng pamilya mo. Hinihintay ka ng kaibigan mo. Hinihintay ka ng mga tao mo because there is something in you powerful that will change the life of the other. You are special to God, a chosen people of God. And hear me, you belong in the presence of God. You're not belong to the world. Amen. Amen. Hindi ka lang niligtas,
tinawag ka. Amen? Di pa ako nagpe-pray pero pinasasabi ni Lord naman si dito. Because I was excited na may makakasama ako rito na itatayo ng Diyos. Ready to fast, ready to pray, ready for war in the presence of God. Amen. Amen ba? Di mo nga sa katabi mo, ikaw ba yun? Sabi ng katabi nyo, ha? Babad sa presensya mo. Babad sa TV. Babad sa cellphone. Babad sa anumang ginagawa. Minsan yung presensya ng Lord Kapatid, sayang. Amen. Meron di ko kilala Baka kasama na si May Andoy Saron. But there are still people. The Lord wants to give you power. Authority. Ang tunay na kakristyano lumalakad sa kalooban ng Panginoon. At hindi naman talo ang maglakad. Kasi kapag lumakad ka sa kalooban ng Panginoon, kapatid, palalakasin ka ng Lord. Hindi ka ordinaryong tao. Pero ginagawa kong ordinaryo ni Satanas kapag nadadaya ka. Huwag kang magbasa ng Bible. Huwag kang mag-fasting. Huwag kang umatin ng linggo. Huwag kang magbigay. Yan si Satanas Amen ba? Huwag niyong sabihin Christian tayo Satan has no power, but he has the power to deceive you. At kapag narinig mo yung deception, doon tayo nagkakamali. Amen ba? Amen ba? Yun ang ginawa niya kay Eva, deception. Sinabi ba na Lord na kapag kinain mo to, mawawalan ka ng Hindi totoo yan. Kainin mo. Nakita na maganda, natukso. Amen. Amen. Sinabi ba ni Lord na huwag kang umatin ng Hindi, okay lang umatin. Sinabi ba ni Lord ganito na sasabihin naman, oo nga no. Hindi naman masama. Pero hindi mo alam, ang sinunod mo, hindi salita ng Diyos, salita ng dyablo. Ito masakit kay Lord kapag sinusunod mo yung salita ng dyablo. Because in your mind, there is a war between Satan and the kingdom of God. Amen? Hindi lang tayo rito pa-atin-atin. Meron laban na dapat natin maintindihan. Kaya sinasabi ni Lord, you must have revival. You must have the presence of God. Because binigay ni Lord yan, hindi umaalis ang Holy Spirit. Hindi umaalis sa inyo. Naghihintay lang na bigyan mo siya ng pagkakataon na gumawa siya sa buhay mo. You are powerful. You are the sons and daughters of God. No, iba ka. Taas mo sarili mo, hindi ka talunan. Hindi ka mahirap. Meron. Sinabi ni Lord, hindi ako nagsabi niyan si Lord. Binigay ko sa inyo yan para magningning kayo. Amen. Hello. Hindi pa pala ako nagpe-pray. 2 Timothy 1:9. Let me say. This is not the word of God, pero sinasabi ni ng Lord. Hinahanap ko yung mga kapatid. This is a pure word of God. Kasi ang daming Kristiyano, makinig kayo sa akin, tingin kayo sa akin, tamad. Totoo ba hindi? Maraming Kristiyano tamad. Dinadaya ng kaaway, ayaw pumasok sa presensya. Nasasanay. At nagiging parang mababaw lang. Samantalang nandun sa malalim ang mga isda. Amen? Ang malalalim na bagay. Niligtas at una niligtas ka. Amen? Can I see that? Taas po. Taas yun po. Niligtas kayo. Di mo sa katabi mo, niligtas kayo. Niligtas ka. At tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Hindi dahil sa ating gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya ng binigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. You are being called and you are being
A holy calling. May English ba tayo kasi sa Tagalog? Tingnan na natin sa English, mga kapatid, ha? Hallelujah. Thank you, Lord. Who has saved us and called us with the holy? With the holy? Church, tinan nyo ko sa church may kabanalan. May kausap ba ako? May kabanalan. Binigyan ka ng kabanalan ni Lord, tinanggalan ka nga ng kasalanan eh. Nilinis ka eh. Dadaanan ko mamaya kasi maraming church ngayon nagiging steady, hindi na tinuturo ang kabanalan. Hindi na tinuturo ang mga paglakad, a crucified life. Karamihan sa mga churches ngayon na naliligaw, nakikita ninyo, mga tinuturo yung mga bagay na pansanlibutan, okay lang, ganito. Amen ba? Maraming ngayon nadideceive. Kilala niyo yung kilalang tao na nagtuturo, kilala, pero sinasabi si Yahweh kadiliman. They were being deceived. No, kapag wala silang ulayaw ng banal na spirito. Sabing ganun dito, by the holy calling not according to our works, but according to His own purpose. Sabi mo, purpose. You have a purpose. Sabi mo sa katabi mo, you have a purpose. And that purpose is a holy calling. It's not playing with the world. Amen. It's a holy calling, sabi nga, which was given us in Christ for Jesus. Kapatid, pakinggan nyo ko, maiksi lang ang buhay dito sa mundo. Huwag mo nang punuin ng galit. Huwag mo nang punuin ng mga bagay sa sanlibutan. Pinanganak ka before the foundation of the world for Christ. That's why you are being born again. Amen. No, bigla ka nakakilala sapagkat may plano ang Diyos sa'yo. The question is, are you focused on the plan of God? At hindi nagkulang ang Diyos sa'yo. Are you with me? Hindi kailanman nagkulang ang Diyos sa'yo, naghihintay lang ang Diyos sa'yo. Kung kailangan mo ng kapayapaan, andyan siya. Kung kailangan mo ng kaligtasan, andyan siya. Kung kailangan mo ng kagalingan, andyan siya. Hello! And He gave you the Holy Spirit. And the Holy Spirit is with us. You are not just, sabihin mo, ligtas na ako, wag. There is a holy calling according to His purpose. Are you walking? Kasi pag hindi ka focus dyan, mapopokus ka lang sa pinakakalaban mo, sarili mo. Amen? Gusto mo sarili mo. Tama ba? Minsan kasi pag sarili ang gusto mo, ayaw mo magbasa, you don't want things that is spiritual things. Amen? Ikaw sa ba ako? Seryoso ba kayo? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Hallelujah. Ewan ko, but I thank God there is among you nahahakbang at sasabihin, Lord, gamitin mo ko. Lord, ayoko na ng buhay ko sa mundo. Lord, give me your power. Because on this last day, He will pour out His Spirit to those who are hunger and thirst. Amen. Kinanta natin kanina, sabi ni David, in the Psalms 42, ano pakilagay nga, katulad ng isang usa. Amen ba? These people who are being called by God, they're living in the holy calling of God. Sabi ng Psalms 42. Tama ba ako? Verse 1. No? As the deer. As the heart. Ano sa Tagalog nun? Usa. Amen? As the deer panted after the water brooks, so panted my soul after thee. Tagalog, kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. No? Tulad ng isang usa sa tubig na ilog na nasasabik, O Diyos ko, ako'y sa inyo'y nananabik. Tanungin mo nga katabi mo, nananabik ka ba kay Lord? Ano sagot niya? Ang hirap ng buhay. Struggle ako. May sakit ako.
Anak ka ba ng Diyos? Kasi walang longing eh. Sabi nga nun dito, kilala niyo si David, kinilalang katulad ng puso ng Diyos. Because of this desire, hunger, before the Lord. Amen. Amen ba? Di ba nung dumating yung presence ni Lord, hinubad niya yung pagkakahari niya, nagsayaw siya sa Panginoon dahil kilala niya yung Diyos na pinaglilingkuran niya. And we know King David was used by God mightily. Verse 2, sabi nga nun dito na sa Tagalog, ako'y nauuhaw sa inyo, Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makakatayo sa presensya ninyo? Look at the longing. Grabe ba? Kapatid, ulitin ko to ha. Ang pinupuno lang ng Diyos ay yung mga nauuhaw at nagugutom sa kanyang presensya. Hindi na magbabago yan. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Do you want to be filled? Change your lifestyle. Go in the presence of God. The Lord is waiting for you. You are anointed. Dapat makita kapangyarihan sa iyo, sa pamilya mo, sa mga taong inihaharap mo. Hindi ikaw yun, kundi si Kristo na nananahan sa iyo. Alam mong wala kang magagawa, wala tayong magagawa. Kaya kailangan natin lumapit sa ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, gusto kang gamitin ni Lord. Mauhaw ka na kay Lord. Sino ba kinauuhawan nyo? Si Tanggol? Sino kinauuha? Ano ba yung parte ng buhay? Ano yung kaligayahan nyo? Yung matulog? Kumain? Dapat kaligayahan natin si Lord. Amen? Kasi yan kasi kapatid, tingkay sa akin, guguluhin lang ni Satanas ang buhay nyo. Pag di nyo alam, manahan sa presensya ng Lord. You are open in the attack of the enemy if you are not shielded by the presence of God. That's the truth. Amen. Church, dalawang kingdom na nandito kung alam nyo lang, it's the kingdom of God and the kingdom of darkness. Hello? Hello? Baka akala nyo si Satan may kingdom din yan eh. Grabe kingdom yan. Buo kingdom yan, guluhin ang buhay ng tao. Pero let me tell you, hindi siya mananalo if you have the Spirit of God that is in you. Amen! Kaya kailangan mo yan eh. Hindi ako nagsasalita rito na pinipilit kita. Kailangan mo mabuhay dyan dahil dyan ka nabubuhay. At ang proteksyon, guidance ni Lord, pagpapala ni Lord, andyan kapag nasa presensya ka ng Panginoon. Amen! There are kingdoms. Sabi nga ni Jesus eh. Hindi ako nagpapasabi sa kanya, nagpapagaling ka dahil sa gawa ng kaaway kay Beelzebub. Sabi nga gano'n. Hindi. Sabi niya kung ang karya nakadilim ang laban sa kanyang karya, hindi sila mabubuo, divided sila. Pero kung dumarating ako sa karya ng Espiritu ng Panginoon, amen. Amen. Matthew 12:28, patingin lang po. Matthew 12:28. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngayon kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu ay sa pamamagitan ng Amen. No? Nangangahulugan, ito'y dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kilala ka ni Satan. Pero dadayain ka ni Satan, huwag mong gamitin. Bibigyan ka ng katamaran. Hello? Ang sarap mag-cellphone. Bibigyan ka ng ayaw mong gumawa ng mga bagay na spiritual. Amen? Kapag ginawa niya, ganyan yung buhay mo ngayon. Kahit sabi mong anak ka ng Diyos, pwede kang dayain ng kaaway. Tama? May kausap ako. Kaya nga sabi ni Pablo, pinasusuot sa atin yung baluti eh. Amen? If you know the armor of God, pinasusuot niya kasi be aware. Pag di mo suot yan, you can be attacked by the enemy. Amen? The belt of truth, katotohanan, pinagpala ka, minahal ka, katotohanan yan. Amen? But the enemy will say to you, oy, kawawa ka naman, ba't ganyan ka? Wala ka ng pag-asa, dadayain ka. Amen? But if you have the belt of truth, wala siyang magagawa. And you have the faith. Alam niyo yung palanggasan ng kaaway, ang dami niyan.
Amen ba? Bigla ka na lang babatuhin. At kapag nagkabato ka, eto ka, mukha kang ano, tulungan niyo ako. Mag-pray niyo ako. You must have the faith. Amen? The shield of faith. Tapos yung kaligtasan sa paa, lagi kang nangangaral, nagsishare ng Word of God. Minsan, di natin nagagawa yan eh. Tapos sabing ganun, the sword of the Spirit. Amen? And praying in the Spirit. Yan yung mga nababasa nyo naman sa Bible yan. Pero pag may mga bagay na yan, nakakalimutan natin. Ang sinasabi ko lang po rito, gusto kong gamitin ni Lord. Dapat maging aware tayo because God has a purpose in your life. Amen? Sa tiyan pa lang ng magulang mo, pinili ka na ng Diyos para gamitin niya. At huwag natin sayangin ang buhay natin sa mga desisyong mali, sa mga gawa ng kaaway. Kaya nag-i-struggle tayo eh. You do not obey God. Andiyan pa ba kayo? Mahal niyo pa ba ako? I'm saying this because iba pag nagbigay ka ng time kay Lord. Amen ba? Sino sasabing mahirap mag-fasting? Pag sinimulan mo yan, nangyari na yan, i-enjoy mo na yan. And the Lord will speak to you. And the Lord gagamitin ka ng Panginoon. Amen ba? Sino rito gustong gamitin ng Panginoon? Can I sit down? Can I sit down? Pastor Tony, we know maraming pinagaling ng Panginoon sa buhay niya. Amen ba? Baka ikaw, kamusta ka na? Baka sipon lang, hirap na hirap ka. I mean to say, parang walang power ang buhay mo, pero si Lord, available ang kapangyarihan niya. Tama ba? Kasi ang pinaka-commandment ni Lord, umahiyo kayo, gagamitin kayo ni Lord eh. Amen? He loved you, He forgave you, He redeemed you, He justified you, He glorified you for you to be used for His kingdom. Hindi ka nabuhay dito na sarili mo lang diskarte. Nabuhay ka rito dahil may plano ang Diyos sa'yo. At kung bakit ka ngayon narito, gusto kang gamitin ng Panginoon. Huwag kang manatiling talunan. Dahil ang anak kay Kristo ay higit pa sa mananagumpay. Kaya alam, minsan nagkukulang tayo, may mga kulang tayo, o may mga bagay tayong hindi ginagawa. Na nakikita natin, yung kaaway nagdo-dominate sa atin. Amen ba? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hello! Some of you will be used by God sa lugar ninyo. Some of you in your family, in your province, because may lalabas dyan pag nagbigay tayo ng panahon sa Panginoon. Tama ba? Hindi pumipili ang Diyos na mahirap, mayaman, marunong o hindi. If you come to God and you said, Lord, use me for your glory, gagawin niya para sa atin. Amen? Hello, God is good. And all the time, you are powerful. Amen? Kaso you must be aware, kasi sabi rin kasi ng Bible, kahit nagbabasa, on the last days, even the elect will be deceived. Pinili na. Hindi ako nagsabi niyan. Sabi ni Jesus, why? Because these people, bagamat alam nila yung mga bagay na dapat gawin, hindi nila ginagawa para sa presence ng Lord. Kaya sila nadadaya. Tama ba? Kaya, no wonder, may nag-post si Pastor Tony, mga churches, mga gawain, iba na, ang layo na. Yung mga kabataan nagkakamp, walang reading Bible. Yung mga naglalagay lang ng mga face sa mukha, sayaw ng sayaw, Jesus! Jesus! Pero walang prayer. Tugtog ng tugtog, walang meditation of the Word of God. May ginagawang peke. Si Satan laging ginagawa niyang peke. Walang tunay dyan. Amen. Walang tunay dyan. Kasi ang tunay, kung nararamdaman mo ang presensya sa iyo ng Panginoon, naririnig mo ang boses ng Panginoon at may pinagagawa sa iyo. Amen? Pero pepekean ni Satan niya, pinakita ni Pastor ang church ngayon, puro sayawan, puro mga entertainment, hindi na itinuturo yung crucified life, hindi na tinuturo yung kabanalan. Okay lang magpatato,
Sino may tattoo dyan? Okay lang gumawa nito, kumain nito. No? May deception ng kaaway eh. Kaya napanood ko yung sila ni Pastor Tony na medyo kinabahan ako, natakot ako, even Christians na nasa loob na ng church. If you are not led by the Holy Spirit, mag-ingat ka. Amen? Hello? Alam ko ligtas na tayo, but there is war that you must understand. Christianity, lagi nakasalalay yan sa presensya ng Diyos. Ulitin ko to, hindi ka pinahihirapan ni Lord. Hinaalam lang ni Lord yung desisyon mo. Uhaw ka ba kay Lord? Sa church ka lang ba malakas? Paglinggo ka lang ba sumasamba, tumatalon dyan? Pagdating ng ibang araw, tumatalon ka kay tanggol. Tumataya pa iba. At yung mga salita kakaiba. Sino ba palamura dito? Baka curse yan, hindi ka pa nakakaalis. Tama ba? Misa kailangan natin, kapatid, medyo nagsiseryoso lang tayo. We are on the last days. Amen. Imbis na gamitin ka ng Panginoon, ikaw ang ginagamit ng kaaway. Hindi dapat ganun. Dahil may nananahang makapangyarihan sa iyo. Amen. Most of the churches na nakita ko, may nakita pa ako, may napanood ako, pasensya ng mga churches, ginagamit ang pangalan ng Panginoon. Kasi sabi, on the last day, magsasabing nandito ang Kristo. Nandito ang Kristo. Ito yung Kristo. Gagawa pa ng mga himala, pero hindi pala kay Lord. Amen? Hindi pala kay Lord. It was on the last days. The power of God will be revealed sa mga gagamitin niya. If you are willing, God will use you. But on the same side, on the other side, the power of Satan of deception, no nangyayari. Sapagkat hindi na tinuturo sa church minsan, mga kapatid, ang kabanalan. Dito, hindi natin tinuturo rito na huwag kang magbasa ng Bible. Are you with me? Basahin mo ang Bible, manalangin ka, mag-ayuno ka. Hello? Pero iba hindi ginagawa. Yun ang problema. Kailangan ka makalaya doon dahil ang presensya ng Lord ay magbibigay. Kaya ang buhay mo stagnant lang. Hindi umuunlad, hindi lumalago. Parang hindi ginagamit ng Panginoon. Kasi you must have the hunger and thirst for Jesus Christ. Hindi yung malayo si Lord. Kahit nasaan ka, pwede kang punuin ng Panginoon. Amen? Hello? Sabi rito, meditate the Word of God day and night. Pero ikaw, isang linggo na, hindi ka pa rin nagbabasa. Nakakarinig ka na ng word dito sa church, wala namang problema. So buhay mo parang hindi eh. Pero ang Panginoon, laging nang aanyaya sa atin. Because you are so special to God. You are not the tail, you are the head. You are full of authority if you know yourself. God gave His life for you. And you have the Holy Spirit. Hindi mo kailangan sabing ganun. You have the anointing of God. Tama? Sa church, nandito lang tayo. Dahil sumasamba tayo sa dakilang Diyos, pinasasalamatan natin siya. Purihin natin siya. Amen? Sumasamba tayo. But in your personal life, God is a personal God. And He has a plan for your life. Nasa Kanya yung buhay mo. At kung ikaw ay lalakad ayon sa kanyang kalooban, sabing ganon, mararanasan mo ang kanyang pagpapala. Kahit ilang taong kayong makinig dito, kung di kayo magnanasa, kilalanin ng Diyos. I-personalin nyo ang Diyos, hindi kayo magagamit ni Lord. Amen? Amen. That is the truth. There is no other secret. And I'm telling this to you, na huwag tayo maging parang stagnant o ritual o relihiyoso lang. Tunay na Diyos ang pinaglilingkuran mo. Ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay mo. Ang ganda ng inihahanda niya sa iyo at sa pamilya mo at sa mga apo mo at sa kapwa-apuhan mo. Ang ganda ng plano ng Diyos sa iyo. If you are willing to love Him, if you are willing to serve Him, if you are willing to give your heart to Him,
Kung meron ka man dapat ibigin, unang-una ang Diyos. Hindi anak mo, hindi trabaho mo, hindi kung ano-anong sinasabi mong kapangangatuwiran para sabihin mong ganito ka. Ikaw sa bako. Please, pasensya na medyo harsh ako. This is the word of God for you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tama ba? And, ano sabi? And all? Ano hinihingi mo? All na sinabi ni Lord eh. And all these things shall be added unto you. Pangangailangan, blessing, kagalingan, kalakasan, and all these things shall be added. But you must give time to the Lord. Una si Lord. Amen? Kaso ang ginagawa ni Satan, totoo bang sabing una si Lord? Huwag kang magbasa, okay lang yun. Mahal ka naman ni Lord eh. Word. Sa word, ganun eh. Oo nga naman, kaya nasasanay ka. Kakaroon ng tinatawag na parang dinodumina ka ng iyong laman. Amen? Andyan pa ba kayo? Tinuturo natin dito, kapatid, please, do not tolerate yourself not reading the Bible. Sisigaw ko na to. Paalisin mo ang katamaran sa buhay mo. Ang tagal mo ng Kristiyano, hindi ka nagme-meditate. I'm saying this, ang sarap mag-meditate. Amen? Alam mo, kaya ka nakakapaglingkod, kaya ka masaya, kaya ka nakakapag-fasting, kaya ka nakakapag-prayer. Because of the Holy Spirit. It's not you. It's the source from God. Hindi mo naman kayang gawin ng kalooban ng Diyos unless na magpasakop ka sa Kanya. Siya ang gagawa sa iyo. At ang pinasamulan niya ay tatapusin niya. Sa Kanya. Amen? Tinuro ni Pastor Tony, abide in Him. Abide in Him. Minsan tanungin niyo sarili niyo, sensya na, ba't di ka nagagamit ni Lord? But still, you are weak in prayer. Kasi nga, hindi natin nabibigyan ng time ang Panginoon. Amen? Kapatid, ang time parang pera yan. Saan mo nilulusta yung oras mo? Sa walang kabuluhan? Subukan mo, bigay mo kay Lord dyan. Tama ba ako? Tama ba ako? Sa tamang pamamaraan ng pera, ikaw pera mo sa mo ginagamit, dustay lang? O iniipon mo? Pinagpapala mo? The same yung oras mo araw, 24 oras. Binibigyan mo ba si Lord? Pinagdadamutan mo ba si Lord? Samantalang ang buhay mo ay nakasalalay sa Panginoon. And He was about to use you, to love you, gamitin ka sa Kanyang katawan. Amen? Gamitin ka. Kung anumang gift ibigay sa iyo ng Panginoon, binibigay mo ang buhay mo. Inaalay mo ang buhay mo dahil sinabi ni Pablo, kesa mamatay o sa mabuhay, sa Panginoon ka. Yung ginawa ka niya eh. Amen? Ito sa Satan, bibigyan ka ng magagandang offer, malalaking offer. Magagandang girlfriend, boyfriend. Magagandang pagkakataon at ipagpapalit mo dun sa kaharian ng Panginoon. Ang hirap po nun. Tama? Hello? Kaya sabi ni Lord, di na magbabago, unahin mo ang kaharian ng Panginoon. May kausap ako? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Be aware, kapatid. Be aware. Be aware. Huwag nasasayang ang buhay mo araw-araw na parang routine na hindi mo nararanasan ang presensya ng Diyos. Sabi ng Panginoon, every day the steadfast love is new every morning. Kung nagkamali ka kahapon, kalimutan mo. Magpatuloy ka sa Panginoon. Alamin mo yung bagay na nais niya. You are created for God and not to the world. Kaya tinuturo natin, sabi ni Jesus, be separate. Kasi ang isang weapon ni Satan sa buhay ng isang tao is the world. Ang sarap sa world. Ang sarap manood ng sine. Ang sarap matulog. Ang sarap manood ng ganito. Kaya nauubos na yung time mo. No? Yung ngayon nagiging problema, kaya hindi natin maranasan ang kapangyarihan ng Lord. Pero ang katotohanan, ikaw ay pinili ng Panginoon. Amen ba? No, hindi. Kasi sayang, kapatid.
Let me say this, baka kamatayan mo yan na hindi mo naranasan ang kaluwalhatian ng Diyos. May kausap ako? Marami kong kilalang Kristiyano na matay na lang na hindi naranasan ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero sa kanila naman, kaso, ayaw nilang hanapin. Ayaw nilang naisin. Hello? Sabi ni kapatid, huwag naman ako. May buhay pa. Amen? May pagkakataon ba? You must have revival in the Spirit of God. Amen. Hello? You must have the Holy Spirit to move in you. You must come in the presence of God. You must acknowledge God in your life. Lord, send me. Lord, life is nothing without you. Life is in you. Kumpleto na kay Lord. Nangangaral tayo ng blessing dito. Nangangaral tayo ng anointing dito. Everything. Na kay Lord lahat yun. At ang isang tungkulin mo, kilalanin mo yung lumikha sa'yo. Kilalanin mo yung may plano sa'yo. Kilalanin mo yung nagbigay ng hininga sa'yo. Ibigay mo buhay mo dyan. Dahil nabuhay ka rito, para sa Kanya. At hindi para sa sanlibutan. Amen? Kaya sinasabi ng Panginoon, meron ditong gagamitin ng Lord. Ewan ko. Sabi mo sa tabi mo, ikaw ba yun? Ano sabi niya? Hello? Ano sabi niya? Ikaw hinihintay. Ang tagal mo na kasi magdesisyon. Ang dami ng pagkakataon. Lord, di ka naman iniiwan eh. Sa laging ang problema, andyan eh. Pero minsan hinahanap ng Diyos yung time mo na gamitin ka na. But some of us playing with the world, playing with the enemy, distracted. Hindi makita yung plano ng Diyos. Pero ang Panginoon hindi pwede magkamali. May blueprint siya sa buhay mo. Hindi ka lumabas dito na ganun lang. Alam niya, binigyan ka ng pagkakataon. Nabuhay ka. Ito, maganda kapatid, pakinggan niyo ko, pinatawad ka ng Panginoon. Tinanggalan ka ng kasalanan. You are justified. Di mo kaya yan. Dapat impyerno tayo, pero sa biyaya ng Panginoon, binigay niya ang buhay niya para sa'yo. Dahil alam niya, may maganda siyang plano. Na kapag namatay ako, pagkakalooban kita ng aking kapangyarihan. At gagawa ka sa daigdig sa mundo na dinaya ni Satanas. Gagamitin kita for my glory. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Panginoon. Kamusta ginagawa mo? Come on, kapatid. Sino rito nagbabasa ng Bible? Yung totoo. Please, the Word of God will cleanse you. The Word of God will give you anointing. Lang ang tanging panlaban mo sa salita ng Diyos. Hindi mo mapapalayas ang demonyo sa mga galing mo. Sa Word of God lang tatakbo yan. Amen? Kaya dapat hindi ka natutukso. Minsan akala mo kalooban ng Diyos, hindi pala kalooban ng Diyos, kalooban mo lang. Kung sinabi ng Lord, okay, ganito. May kausap ako? Minsan lumapit alam niyo si Peter, napakalalim niya sa Panginoon, lagi malapit kay Lord dyan eh. Minsan lumapit siya, nagsasuffer yung Holy Supper ba yun? Sabi niya, Panginoon, ganda naman ang hangarin niya, huwag naman mangyari sa'yo, Panginoon. Yung mga bagay na to, hindi ka looban ng Diyos. Ano sabi sa kanya ni Jesus, Ano sabi sa kanya? Satanas, lumayas ka. Sabihan ng Satanas, bibigla ka. Hindi, pinaniniwanag ko lang. Maganda naman yung niya eh. Lord, huwag naman hindi. Dapat si Lord, dapat mapa ako. Pero ito siya. Sarili niyang damdamin. Sarili. Panginoon, huwag naman mangyari sa'yo. Tinignan siya ni Lord. Satanas, lumayas ka. Ha? Ha? Kasi hindi kalooban ng Lord eh. Yun minsan, kasi out of the Word of God. Huwag mong katamaran ng salita ng Diyos. Huwag mong katamaran. Yan ang kalakasan mo. Huwag mo ipagpapalit sa pagkain yan. Amen? Amen?
Pagod na ako, ayoko na umatin. Naantok na ako, ayoko na. Yan yung mga desisyon sinusunod mo ang diablo. Ayoko na. Wala kang bagay sa mga bagay na spiritual. Samantalang pinanganak ka sa spirito. Be aware. God loves you. Amen? Gusto kong gamitin ni Lord. Amen? May kausap ako rito. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. The revival we have from God. At ang gusto ng Panginoon, lumayo ka sa takbo ng sanlibutan. Alam niyo, minsan nung tinutukso si Lord, nakita ko, marami palang tao sinanla na ang kaluluwa sa Panginoon. Kasi sabi ni Satan kay Jesus, I will give you the world. And all is, lahat ng yaman ibibigay ko sa iyo, sumamba ka lang sa akin. Tama ba? Tama ba? At sinabi ni Satan, get away. Ni Lord pala, sorry. Umalis ka dyan. Dahil hindi mo kayang subukin. Marami makilalang rockstar, artista, fame, glory. Binigay ay yayaman. Grabe, bilyon ng pera ay yayaman. Wala sa Panginoon, isa lang yan. Sinanlala nila ang kaluluwa sa kaaway. Are you with me? Kaya andun sila. Kasi wala na si Jesus and they are mocking Jesus. Nakakaawa yung ganun. No, kaya hindi tayo tinawag dyan ng Panginoon. Kaya lagi sinasabi ni Lord, nasusulat. It is the Word of God. Para maatake mo ang kaaway, kailangan mo ng salita ng Diyos. Amen ba? Kasi kapag wala ka ng salita ng Diyos, ang iiral sa'yo, emosyon. Ang iiral sa'yo, idea mo. Sabi ng Lord, do not with your own understanding. Hindi, matapat akong tao. Ba't ako ginaganyan yan? Sobra naman yan. Impyerno siya. Isa sa sarili mo, emosyon mo, galit mo. Wala namang ginagawa dyan. Magmamarites ka pa. Sabi ko, maiksi lang ang buhay. Magpalit ka na sa Holy Spirit. Amen ba? Sinasabi ko lang, minsan may mga kaaway na sa mind natin. Dahil wala kang salita ng Diyos, wala ka pang panalangin, wala kang babad kay Lord. Ano sa tingin mo mangyayari? Katotohanan, sabi ni, tapos ka. Puro struggle ang buhay mo. At di mo makita ang gifts ni Lord sa'yo. Hindi mo makita yung tawag ng Lord sa'yo, the holy calling of God. Hindi mo matagpuan kung saan ka kikilos dahil kulang ka sa instruction ng Panginoon. Huwag kang manatiling ganyan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang manatiling ganyan. May plano ang Lord sa'yo. Amen? Baka ikaw yung hinahanap ni Lord. Baka ikaw na yon. Hello! Give chance to our God. Love Him. Find Him. Amen? May illustrate lang ako. Kailangan ko ng 3 tao. Kaya, halika kayo. RB, Cedric, kumakain pa no? James, halika, James. Hallelujah, thank you, Lord. Patatayin ko 3 ito. Tayo nga kayo. Ito sa harapan, harap tayo. May papakita lang ako illustration. Sa gitna ka. Ito yung 3, dito ka. 3 itlog. May papakita lang po ko. This is the tripart of men. Flesh, the soul, and the... Are you with me? The tripart. Tayo, binubuo tayo ng flesh, binubuo ng soul, binubuo ng spirito. Dati patay ang spirito. Noong nakilala mo ang Panginoon, nabuhay. Amen? Are you with me? Mukhang espiritu ba to? Amen? Ito ka. This spirit is the new creation. Sino man nakipag-isa kay Kristo ay bago ng... This spirit are born with the Spirit of God, kamukha ni Kristo. Spirit mo Spirit, hindi nagkakasala. Dahil sa Lord yan. And this is your soul. The seat of emotion. Your emotion, your mind, your intellect. And this is your flesh from Adam. Amen? Galing kay Adan to.
Sa lahi ni Adan, mahina, laman, gawa ng laman. Ngayon, sa pag-decide natin, if your soul ay lagi nakatabi sa laman, no? The enemy has authority. Because the God of this world is the enemy. He will deceive you. Amen? He will distract you and attach you from the world. Kasi ang laman, nakitang mahina. Amen? Kaya binigay ang Espiritu ng Panginoon. This is the new born-again Christian. And this is the old life. And your soul is the deciding decision, the deciding factor. If you want to live with God, live in the Spirit. You have to pray. You have to read the Word of God para palakasin ang iyong spirito. May kausap ako? Pero kung ang gawa mo laging wala, gawing gawa ng laman, lagi kang natutukso. Lagi kang mahina. Amen. This is the born-again Christian life, the new creation. This is the old man. You have to live according to the will of God. Isuot mo, this is the inner man. Sa buhay ninyo may inner man. Amen. Amen. Na pinalalakas ng Diyos. Dahil yung inner man na yan, ang wawasak ng mga gawa ng dyablo sa buhay ninyo. Ang inner man na to ang pupuniin ng Diyos ng kanyang kapangyarihan para gumawa sa kanyang kalooban. At darating ang time kapag malakas ang espiritu mo, hello, sasakupin yan pati ang kaluluwa mo at laman mo. Amen? Kaya sabi ni Lord, be led by the Spirit. Pag malakas naman ang laman mo, ang espiritu mo mahina, no? Balanse yan sa buhay natin. Para naglalaban yan kung ano susundin mo. Kapag malakas ang laman, sabing ganon, talo, kalaban kasi ng espiritu yun. Now, your soul, ikaw, ano decision mo? Whom you serve today. If you want to live in the Spirit, go. You have the Spirit of God. Amen? Amen. But if you tolerate yourself not to read the Bible, not praying, you are living in the flesh. Flesh ang mangunguna. At may hirapan ka para maranasan ang kapangyarihan ng Lord. May kausap ako? May kausap ako? Sige, salamat po mga kapatid. Palakpakan natin ang Lord. Ingat ka kasi ang soul, yan yung napupunta sa impyerno o sa langit. Amen? Amen. Ang kagandahan dito, the Spirit of God is with you, kapatid. Kaya sinasabi ng Lord, hallelujah, na kayo po ay para sa Panginoon. Kayo po ay para kay Lord. May naintindihan ba tayo sa pinag-uusapan natin? Wala akong sinasabing verse na Bible, from my heart, sayang. Mahalaga ka sa harapan ng Diyos. God will use you mightily if you give time, if you give honor to the Lord. Let me say this prayer of Jesus in John 17 po. Imagine this prayer of Jesus. Kapatid, makinig kayo sa akin. Kayo po ay tagalangit. May kausap ako? Di mo nga sa kapatid mo, tagalangit ka. Hindi ka tagamundo. Hindi ka taga-sanlibutan. Amen! Huwag mong sayangin ang buhay mo sa mga bagay na sanlibutan. Hindi ka taga dyan. Pinili ka ng Diyos. Amen? And one revival God wants you to do, no? Lumayo ka sa takbo ng sanlibutan. Amen? Hello? Sabi ng prayer ni Jesus, John 17, verse 6, ito yung time, huli na po to, ito po yung time na si Jesus ay aakyat na sa langit, nanalangin siya sa mga disipulo niya at sa mga kumikilala sa kanya. Mga pinili ng Diyos. Look at this, nanalangin si Lord para sa atin. Hello? Hello?
Nanalangin yung anak ng Diyos. Kung anong dahilan kung bakit siya nagkatawan tao. Para yung mga anak na pinili ng Diyos ay maglingkod o magbigay buhay sa Kanya. Sabi ganon, ito na yung nalulungkot na yung mama, akyat na siya, kaya nanalangin siya. Sabi niya, ipinakikilala kita sa mga taong pinili mo mula, ipinakikilala kita sa mga taong pinili mo mula sa mga tao sa mundo at ibinigay sa akin. Amen? Amen. Nung binasa ko to, meron na palang binigay si Lord ng mga tao at iingatan ng Diyos. Amen? Ikaw sa bako, iingatan ko sila ng mga pinili mo. Kapatid, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. Bago likain ang sanlibutan, hindi ka taga-sanlibutan. Huwag kang mag-enjoy sa sanlibutan. Si Satan, hayaan mo. Hahatulan ng Diyos yan. Pero ikaw pinili ka ng Diyos. Tama ba? Yung pala ang dahilan, kaya bumaba si Jesus at nananalangin siya rito. Sabi nga, pinili mo mula ang mga taong ito sa mundo at binigay mo sila sa akin. Amen. Sino na kay Kristo rito? Sabi nga, sila ay sa iyo at ibinigay mo sila sa akin at sinunod nila ang iyong salita. Kayo ay sa Diyos. Amen? Iingatan niya. Sunod lang kapatid. Hallelujah. Thank you Lord. Verse 7. Ngayon, alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay nanggaling sa iyo. Alam niyo na si Jesus Christ. Amen? Nakilala natin si Lord. Tuloy lang kapatid. Sige, pag sinabi ko, ito yung prayer niya eh. Sapagkat itinuturo ko sa kanila ang itinuro mo sa akin. Tinuro sa atin ng Panginoon yan. No? At tinanggap naman nila. Tinanggap niyo ba si Lord? Amen? At sigurado sila nagmula ako sa iyo. At naniniwala sila, ako ay sinugo mo ko. Amen? Look at Jesus praying, Lord, these are your people you given to me. These are the people whom you love. These are the people I gave myself. And that is you. So yun, oy! Ikaw yung pinili ng Diyos. Sabi ganon, verse 9, hallelujah. Idinadalangin ko sila. Sabi niya, pinapanalangin niya. Hindi ako nananalangin para sa mga taong makamundo. Hindi ako nananalangin sa mga taong makasanlibutan. Pinapanalangin ko yung mga pinili mo. Yung mga binigay mo sa akin. Ang gandang isipin na ikaw pala ay sa Diyos. Amen? Na pinili ka. Amen? At bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon. Sabi ganon, para sa mga taong ibinigay mo sa akin dahil sila ay sa iyo. Sa Diyos ka. Are you with me? Are you with me? Sanayin mo buhay sa mga spiritual, sa Diyos ka kasi. Inalaga ka ng Panginoon. Tama ba? Thank you, Lord. Verse 8, 10. Ang lahat ng akin ay sa iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At napaparangalan ako sa pamamagitan nila. Parangalan natin ng Diyos. If you want to know your true identity, para hindi ka na magtanong, sa Diyos ka. Namatay si Jesus para sa iyo. Amen? Amen? Sayangin ang buhay mo sa mga bagay na inaalok ng sanlibutan ng mundo. Huwag. Hindi ka yan. Tama? Tama. Hindi ka yan. Kay Lord ka. Tutuloy ko lang. Okay kapatid, verse 11. At ngayon babalik na ako sa iyo. Akit na siya eh. Akit na siya. Babalik na ako sa iyo. At hindi na ako mananatili rito sa mundo. Pero sila ay mananatili sa mundo. Banal na Ama, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isang katulad natin. Hello. Nangako ang Diyos na lalaki. Iingatan ko sila ng mga binigay mo sa akin. You are precious to God. You are for God. Bago ka palikhain, naging tao si Jesus para sa atin. Kapatid, tama na ang pangloloko ng kaaway. It's time to you to be used by God.
You are for God. Sisiguraduhin ko sa gabi, sa umagang ito, hindi ka taga-mundo. Mabuhay ka para sa Diyos. Yan ka kasi. Ito pinaglalaban ng Panginoon. Mga binigay mo sa akin, Ama. Sila'y sa'yo. Iingatan ko sila. Kung mananatili sila sa akin, mararanasan nila ang buhay na walang hanggan. Amen? Tutuloy ko lang, tuloy lang 12, sabing ganun dito. Verse 12. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan. That's the Holy Spirit. Amen? Hello? Iniingatan, kapangyarihan bigay mo sa akin, iniingatan ko sila ng walang mapahamak sa kanila, maliban sa taong itinakdang na pahamak para sa matupad ng kasulatan. Alam niya si Judas yun eh. Pinagpe-pray niya yung disciple. Kasi si Judas natukso. Alam niya, yun ang kapalaran niya. Verse 13, hallelujah, tatapusin lang po natin. Ngayon, babalik na ako sa iyo, Ama. Akit na uli si Lord, nagkatawang tao siya. Sinasabi ko, mga bagay na ito habang nandito pa ako sa mundo, para lubos silang magalak tulad ko. Verse 14, sige tuloy lang, itinuturo ko sa kanila ang salita. Mahalaga ba ang salita ng Diyos? Mahalaga ba? Yan ang buhay natin, kaya yan ang dahilan. Si Jesus, salita na nagkatawang tao, sabing ganon. No? Napupot sa kanila ang mundo. Minsan sa ating panig ang mundo. Dahil hindi sila makamundo tulad ko na hindi makamundo. Hindi ka makamundo. Hindi ka makamundo. Amen. Amen. Kapag may pagkayaya sa'yo mga bagay na sanlibutan, ipaglaban mo, hindi ka taga-mundo. Diyos ka. Ikaw usap ako, gustong ingatan ka ng Panginoon, mahalin ng Diyos. Gusto kang bigyan ng magandang buhay. Hindi ka taga-mundo, kapatid. Verse 15, tutuloy ko lang, hallelujah, hindi ko dinadalangin na kunin mo sila. Hindi dinadalangin na mamatay na kayo. Kunin mo sila, pero sabi ng Panginoon, ingatan mo sila, laban kay. Ingatan mo sila, laban kay. That's the prayer of Jesus. Tuso si Satanas. Dadayain at dadayain ka. Sasabihin taga-mundo ka. No! Una pa man, itinalaga ka na para sa Diyos. Amen? Tingin kayo sa akin, kapatid, ang kaligayahan mo si Jesus. Hindi mo kaligayahan ang pera, ang yaman tanyak. Si Jesus ang bubuo sa'yo. Dahil siya ang iyong kalakasan. Alam ni Jesus, Satan will take advantage of his people. Pero narito ang kapangyarihan ko para ingatan mo sila kay Satanas. Amen? Amen. Tuloy lang kapatid, hallelujah. Hindi sila makamundo tulad ko na hindi makamundo. Hindi ka taga sanlibutan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka taga sanlibutan. Huwag mong enjoy ang TV, huwag mong enjoy yung huwag mong enjoy nakapalit sa Lord. Hindi ka yan. Amen ba? Ang kaligayahan mo, gamitin ka ni Lord. Tama ba? Next verse, hallelujah. Ibukod mo sila upang maging iyo sa pamagitan ng katotohanan. Jesus is the truth. At salita mo ay katotohanan. Amen. Kaya dapat pure word. Huwag yung emotion, huwag yung sarili pamamaraan. Pure word. Read the word of God. Meditate the word of God day and night. And God will give you success. Amen. Ibig sabihin, ang buhay mo pala ay nakaakibat sa salita ng Diyos. Tama? Hindi sa mundo. Sa salita ng Diyos. Katotohanan. Yan ang buhay natin. Sabi nga ng verse 18, hallelujah, isinugo mo ako dito sa mundo, sabi ni Lord, kaya isinusugo ko rin sila sa mundo upang, kita nyo, mangaral. Yun naman ang sabi niya preach the gospel. Dahil marami pang taong di nakakilala sa Kanya. Amen? At gusto kang gamitin. Amen?
Sige lang po, hanggang 20 na yan. Hallelujah. Alang-alang sa kanila, itinalaga ko ang aking sarili. Ay, si Jesus. Diyos na nagkatawan tao para sa'yo. Mabuhay ka lang sa kalooban ng Ama. At tayong kaaway. Pinalik tayo ng Panginoon. Dugo at buhay niya, pinambayad niya. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Para sabihin sa'yo, huwag mong pagpalit si Lord sa mga bagay na offer ng sanlibutan. Hanapin mo presensya niya. Hanapin mo presensya niya. That's revival. Sabing ganun dito, sa pamamagitan ng katotohanan. Sige lang, tuloy lang kapatid. No? Ang panalangin ko hindi lang para sa kanila na sumasampalataya sa akin. Kasi kaharap niya yung mga disipulo, akin na siya. Hindi lang itong mga disipulo, sabi niya. Sabi ni Lord, pati na rin ang mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng pangangaral nila. Pati na rin kayo. Amen? Pinapanalangin ko sila. Yung mga kumilala sa akin, sila'y sa Diyos. Sila'y sa Panginoon at gagamitin ko sila. Isusuko ko rin sila. Katulad na ginawa mo sa akin, Ama. Hallelujah. Verse 20, may maganda dyan sa verse 22. Idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin. Hallelujah. Kung paanong ikaw ay nasa akin, ako ay nasa iyo. Naway sila man ay sumaatin para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Maniniwala yung mga taong yan pag nakikita yung Kristo sa buhay mo. Amen. Amen ba? Maliligtas yung mga taong yan. Kaya ginawa niyan. Ibig sabihin, ikaw, Ama, ako, at ikaw, magkasama. Iisa. Amen? Ama, sumasa akin ka, ako'y sumasa kanila. Sumasa inyo ang Diyos. Amen? Amen ba? Sensya na ko, pinaimin ko lang kayo. Kasi ito yung prayer ni Jesus bago siya umakyat. This is the life. Lord, sila'y sa'yo. Hindi sila taga-mundo, katulad ko sila. Kasamahan ko sila na aking kapangyarihan. Verse 22, napakaganda. Binibigyan ko sila ng karangalan. Sa ibang words, binibigyan ko sila ng aking kaluwalhatian. The glory of God shared to you. Amen? Amen. Sabi nga, binibigyan ko sila ng kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isang katulad natin. Alam nyo, ang pinagol, mahirap to, lalaloy mo lang, ang tunay goal ng goal ng isang Kristiyano, lumabas si Kristo dyan. Lumabas si Kristo. Amen? Be like Christ. That's the true standard of the Christian. Amen? Amen! Hindi makamundo. Makita si Kristo, sabing gano'n, ay sumasa atin. Verse 23. Hallelujah. Nasa kanila ako at ikaw ay nasa akin. Ang ganda, hindi kayo iniiwan ng Panginoon. Para sila ilubos na maging isa. Sa ganon, malalaman ng mga tao na sa mundo na isinugo mo ako at mananahan din nilang minamahal mo nga ang mga mananampalataya tulad ng pagmamahal mo sa akin. Amen? Church, hindi laro ang Kristiyano. It's the glory of God na gustong ibigay sa iyo. Amen? Gusto ni Lord, magpagaling ka ng mga may sakit. Gusto ni Lord, sa buhay mo makita yung walang kapangyarihan lumabas. Hindi mahirap yan. Depende lang sa iyo. Dinanalangin niya na yan eh. Amen ba? So kapatid, huwag na masyadong sarili mong iniisip mo, kakainin mo, buhay ko. It's about to think Jesus. Sa totoo naman talaga sabi ni Lord, hindi ka pwede maglingkod kung buhay ka pa eh. The cost of discipleship is to deny yourself. Are you with me? Are you with me? Para lumabas siya sa buhay natin. Kaya kapatid, I pray to God this morning. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa inyo. Hello? Huwag mong tingnan yung sitwasyon ng pamilya mo. Huwag mong tingnan yung sitwasyon ng pag-aaral mo. Sitwasyon ng trabaho mo. Didistract ka ni Satan. He will distract you.
Focus to Jesus. Focus to the one who will give you power. Your life is been hidden for the glory of God. Amen? Hindi ka looban ng Diyos na masakitin ka. Hindi ka looban ng Diyos na nag-struggle ka. Ginawa niya lahat para sa iyo. You are important to God. Hear this. The Lord is looking for those people na gusto mag-step. Pumasok sa kanyang presensya. Sabi ni Lord, if you draw nigh to me, I will draw nigh to you. Amen? The original plan of God, ginawa ng Diyos ang tao kamukha niya. Kalarawan niya. Amen? Dinaya ni Satan. Pero look at Jesus coming. He restored us. He redeemed us. Binigyan kanya ng tinatawag na divine. Hindi ka na makasalanan. Amen? Are you with me? Hindi ka talunan. Hindi ka makasalanan. Anak ka ng Diyos. May magandang plano ang Diyos sa iyo. Amen? It's time for you to rise up, kapatid. Right now, we will allow the Holy Spirit. Yung kapangyarihan ng Diyos. Kung nalalaman mo may kahinaan ka, mahal na mahal ka ni Lord. Hindi nagbabago ang Panginoon sa iyo. Can we say to God, Lord, can you please use me? Kailan mo pinanalangin ang gamitin mo, Lord? Life is nothing without God. The Lord wants to use you. Sanctuary of the Most High God, may pinipili ang Panginoon. Do not lean on your understanding. Be in the power of God. Amen? Special ka kay Lord. Come on, hallelujah, special ka kay Lord. Kung alam mo sa oras na to, nagkukulang ka, hindi naman nagkukondem si Lord, mahal na mahal ka ni Lord. Gusto lang ni Lord, tayuan mo kung sino ka. Huwag kang mangapa. Huwag kang padaya kay Satanas na sinasabing mahina ka, masakitin ka, ganito ka. That's a lie. He's a liar. God is with you. At kailanman di ka iniwan ng Panginoon. In every generation, may tinatawag siya na gagamitin niya. Let us give our life to the Lord. Amen? We just allow the Holy Spirit to move. Kapatid, kung medyo alam mong nagkulang ka, lahat naman ako nagkukulang ako. Pero ang kalakasan ko si Lord. Meron kang pag-aalinlangan, meron kang tanong, hindi nagkamali ang Diyos, piliin ka. Start believing God. Start reading the Word of God. Prayer. Fasting and prayer. Amen? Unleash the power that is within you. There is power inside of you. Greater. Yan ang magpapayaman sa'yo. Yan ang magpapala sa'yo. Yan ang magbibigay ng magandang buhay sa'yo. Amen! Amen ba? Na-excite ako sa mga gagamitin niyo. Sa mga umagang ito, nagsasalita ang Diyos sa inyo. Do not waste time for nothing. Find me. Seek me. May bibigay siya sa atin. Amen? This morning, if you want the power of the Lord, the Holy Spirit to move in you. Hindi nagbabago, Lord. Lord, bigyan niyo akong breakthrough. Lord, baka may habit tayo na paulit-ulit. It's time in the name and in the blood of Jesus na pumasok kayo sa dakong kabanal-banalan. Masyado ka nang kinakain ng sobrang trabaho, kinakain ng sobrang sarili mo. Nakakalimutan mo na yung glory ng Diyos sa ating buhay. Tayo tayo, hallelujah, thank you Lord. Uradesi karabasyandi, uradesi karabasaka. I'm gonna pray for you. We're gonna sing this song to the Lord. Wala naman po dapat pag-alayan ng buhay kundi ang Panginoon. Kapatid, hindi ka taga-mundo. Para ka sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. As the Holy Spirit, here are our prayers. Sinabi ng Panginoon, mapalad daw yung mga nauuhaw.
Pwede bang kauhawan mo si Lord ngayon? Mapalad daw yung mga nagugutom, pupuniin ka. At ang Diyos ay kasama natin sa oras na to. This is the will of God, is to fill you. To fill you with His mighty holy presence. Urada sakabara shandarakan. But the thing is, we must surrender. Surrender everything to Jesus. Please, let us humble ourselves before the Lord. We're gonna sing this song to the Lord. I surrender all to Jesus. From your heart, say it. Hallelujah. Holy Spirit, move, Lord. We need you right now, God. And we give it all to you, Jesus. Sing this song. Yes, yes. Hallelujah. As we surrender our life to the Lord. Thank you, Jesus. To thee, my blessed Savior, I surrender. Kung may isusuko ka kay Lord, pwede ba natin isuko ngayon? Say it, come on. I surrender all. I surrender all. Unto thee, my blessed Savior, I surrender. Ikaw lamang aming kalakasan, Panginoon. Sing it again, come on. I surrender all. I surrender all. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender. Can we lift up our hands and say it to the Lord? Inialay ko. Come on, say it Tagalog. Inialay ang buhay mo para kay Kristo, kapatid. Hallelujah. Inialay ko. Give it to Jesus. Ang lahat sa iyo, Kristo. If you want to humble before God and to be used by God, say it again, come on. Inialay ko. Inialay ko. Ang lahat sa iyo, Kristo. If you know to your heart you want to surrender, sing it. I surrender, Lord. Come on. I surrender. Baka may tinatago ka kay Lord. Hallelujah. Mahal na mahal ka ni Lord. Baka may kabigatan sa'yo. The Lord wants to give you healing. The Lord wants to give you freedom. Give it to Jesus. Ialay mo kay Lord. Siya ang ating lakas. Para ka sa Diyos, kapatid. Hallelujah. Sing it again from your heart. Hallelujah. I surrender, Lord. Come on. I surrender all. I surrender all. Hallelujah. All to you, my blessed. He is our Savior. He is our Jesus. Come on. Sing it again. I feel the presence of God. Ialay mo kay Lord. Come on. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all.
want breakthrough today, the Holy Spirit is moving in this place. If you want to give honor to Jesus, the Spirit of the Lord is moving in this place, oh God. Oradasi karabashande. Now I challenge you, if you love the Lord, if you want to be used by God, you are for God. The Lord created you before the foundation of the world. The Lord said, you are mine. The Lord said, no one can snatch you out of my hand. You are mine. Live for me. Live for my glory. You are created for me. I am your master. I am your creator. Surrender it to me. I want to use you more than anything. Ayoko nahihirapan ka, sabi ng Panginoon. Ayoko nawawala ka ng pag-asa sapagkat ako ang Diyos na tumawag sa iyo. I am with you. Anak, sabi ng Diyos na buhay, akin ka. Akin ka. Nilikha kita para sa akin. Maglilingkod ka sa akin. At lahat ng bagay ibibigay ko para sa kapangyarihan at kadakilaan ng aking pag-ibig. Stand up. Arise, shine. For I am with you. My power is established in you. My spirit is within you. Hanapin mo ko, anak. I am your treasure. I am your God. And you are for me. Siete barasanda rakia barasandi. Soka barasandi. Oshika bayasanda raba. Lord, iniaalay namin sa inyong lahat. Now I challenge you, kapatid, if you want to be used by God, baka ikaw ang sinasabi ng Panginoon, let me lay hands on you. Come. Come. If you want breakthrough, if you want healing, if you want strength, the Lord said, kung ikaw ay mauuhaw sa akin at hahanapin mo ko, pupunuin kita. Now I challenge you, come on. Come in the altar if you want the infilling of the Holy Spirit. Come on, hallelujah. Thank you, Jesus. If you know you have an assignment to the Lord, come on. We're gonna pray for you. I invite you. Anyone, hallelujah. If you want to give to the Lord, come on. The Lord has a plan for you. I allow the Holy Spirit to strengthen you. I allow the Holy Spirit to give you breakthrough, and the power of the Holy Ghost will move upon you. Wala po ba? Hallelujah. The heart to be used by God. Come on, hallelujah. Thank you. Kung inaalay mo at sinusurrender mo ang buhay mo kay Lord, come. The Lord will give you breakthrough. Thank you, Jesus.